Magandang araw mga mahal kong mag-aaral! Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa mga pang-uring pamilang. Pamilyar ka ba rito? Kung hindi pa, simple lang ang iyong gagawin, panoorin mo lamang ng buo ang ating video. Bago tayo magsimula, pagbalik-aral muna tayo. Masdan ninyo ang mga sumusunod na larawan at magbibigay kayo lamang ng halimbawa ng payak na pangungusap. Anong pangungusap na naglalarawan ang masasabi mo sa ating larawan? Isulat mo ito sa isang malinis na papel. Maaari tayong gumamit ng mga pang-uri sa paglalarawan sa mga larawan na makikita nyo. Nakasulat ba kayo? Mamaya ay ating itong i-check. Subukin natin ang inyong kaalaman. Naghanda ako ng maikling gawain para inyong gawin. Basahin ang pangungusap at bilugan ang mga salitang tumutukoy sa bilang. Unang pangungusap. Ang aking kapatid ay may 3 matatabang bibe. Ano ang salitang tumutukoy sa bilang? Pangalawang pangungusap. Marami na ang mga tao sa plaza. Ano ang salitang tumutukoy sa bilang? Pangatlong pangungusap. Ang ibinunga ng aming mangga ay kakaunti lamang. Isulat ang salitang naglalarawan sa bilang. Pang-4 na pangungusap. 10 ang napili ng aming guro na sumali sa sayaw. Bilugan ang salitang tumutukoy o naglalarawan sa bilang. At pang-5 pangungusap. Una akong dumating. Ano ang salitang tumutukoy sa bilang? Matapos nating sagutan ang inihanda kong gawain, dumako na tayo sa pagtalakay sa ating aralin. Ano ang pang-uring pamilang? Kapag sinabi nating pang-uring pamilang, ito ay salitang naglalarawan na tumutukoy sa dami o bilang ng pangalan o panghalip. Pag sinabi nating pangalan, ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Pag sinabi naman nating panghalip, ito ay mga salitang panghalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang salitang pang-uring pamilang ay isang sangay ng pang-uri o salitang naglalarawan na nakapokus lamang sa pagbibigay ng bilang. Mayroong mga uri ang pang-uring pamilang. Alamin natin ang 5 uri nito. Handa na ba kayo? Umpisahan natin sa pamilang na kardinal. Ito ang nagsasabi ng bilang o dami ng pangalan o panghalip. Ito yung mga cardinal numbers na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at marami pang mga bilang na cardinal. Narito ang ilang pangungusap na nagpapakita kung papaano natin malalaman o masusuri ang pamilang na kardinal. Para sa ating unang pangungusap, may alaga akong 2 tuta. Ang salitang 2 ay isang halimbawa ng pang-uring pamilang na kardinal. Ilan ang alaga akong tuta? 2. Inilalarawan nito na 2 ang kanyang alagang tuta. Pangalawang pangungusap. 5 kaming magkakapatid. Ang salitang pang-uring pamilang naman na ginamit dito ay ang salitang 5. Ibig sabihin, 5 ang magkakapatid sa pangungusap. Ito ay halimbawa ng pamilang na kardinal. Makapagbibigay ka ba ng halimbawa ng pangungusap gamit ang kardinal na pamilang? Isulat mo nga ito sa iyong papel o sabihin mo sa iyong klase. Ang susunod naman ng uri ng pamilang ay ang pamilang na ordinal. Ito naman ay nagsasabi o tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng pangalan o panghalip. Gumagamit ito ng mga panlaping ika, pam, pang, at pan. Kumbaga sa mathematics, ito yung order o kung saang posisyon o saan nakapwesto ang isang pangalan o panghalip. Halimbawa, 2, 1, dulo, pang-10, pang-12, pang-7. Ito ang halimbawa ng mga pamilang na ordinal. Halimbawang pangungusap. Si Kizo ang unang apo ni Mang Kiko.
Ang salitang una ay ang pamilang na ordinal, pagka tumutukoy ito kung pang-ilan si Kiso sa apo ni Mang Kiko. Maaring siya ang una, ibig sabihin siya ang pinakamatandang apo ni Mang Kiko. Tumutukoy ito sa pwesto kung pang-ilang apo si Kiso. Susunod na pangungusap, ang ikalawang laruan ay dinosaur. Ang salitang pamilang naman na ordinal sa pangungusap na ito ay ang salitang ikalawa. Kung inyong papansinin sa larawan, meron tayong 4 na nakahilerang laruan. Rocket, dinosaur, bangka, at yung bricks. Kung inyong papansinin, pangalawa o nasa ikalawang pwesto ang dinosaur. Ang salitang ginamit na ordinal dito ay ikalawa sapagkat nasa pangalawang pwesto ang laruang dinosaur. Ang ikalawang laruan ay dinosaur. Ang salitang ordinal ay ang salitang ikalawa. Narito pa ang ilang halimbawa. Pula ang ikatlong bagon ng tren. Kung ating papansinin ang larawan, ang pangatlong bagon ng tren ay kulay pula. Ang salitang ordinal na ginamit natin sa pangungusap na ito ay ang salitang ikatlo. Ang susunod na halimbawa, ang ika-4 na bata ay si Rita. Ang salitang ordinal o pang-uring pamilang sa pangungusap na ito ay ang salitang ika-4 sapagkat kung inyong bibilangin mula sa kaliwa, ang bata na nasa ika-4 ay batang babae at ito ay si Rita. Sila ay nakapila at ang salitang ika-4 ay ordinal na tumutukoy sa posisyon kung saan naroroon ang batang si Rita. Narito naman ang ikatlong halimbawa ng pang-uring pamilang. Ito naman ay ang pamahaging pamilang. Ito ay nagsasaad ng bahagi ng kabuuan ng pangalan. Ang unlaping tig ay tumutukoy sa pantay na distribusyon ng bilang. Halimbawa, tig-isa, tig-alawa. Halimbawa ito ng pamahaging pamilang. Halimbawa, kalahati, kapat, kalima ay halimbawa rin ito. Ito ay tumutukoy sa bahagi ng isang buo. Ito ay kung ta-translate natin sa math, ito yung fraction form ng mga bagay-bagay o parte ng isang buo. Narito ang ilang halimbawa ng mga pangungusap kung saan maipapakita at magagamit ang pamahaging pamilang. Halimbawa, tigda-2 ng saging ang mga unggoy. Kung inyong makikita sa ating larawan, bawat unggoy ay may tig-2 saging. Napunta kay Ana ang sangkapat ng pizza. Ang salitang sangkapat ay bahagi ng isang buo o 1/4 sa English. Ito ay halimbawa ng pamahaging pamilang. Isa pang halimbawang pangungusap, ang kalahati ng ani ay ibinenta ni Mang Ramon. Ang salitang kalahati ay tumutukoy sa bilang ng kabuuan ng isang buo. Ito ay halimbawa ng pamahaging pamilang o fraction form ng pang-uri. Ang ika-4 na uri naman ng pang-uring pamilang ay ang pahalagang pamilang. Ito naman ay tumutukoy sa halaga o katumbas na pera ng isang bagay na ibinigay, ibinenta o binili. Ito ay tumutukoy naman sa presyo o halaga ng isang bagay. Narito ang ilang pangungusap na nagpapakita kung papaano natin ginagamit ang pahalagang pamilang sa mga pangungusap. Hindi kasi natin napapansin na ang mga salitang ito ay ginagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Halimbawang pangungusap, 5 milyong piso ang pagkakabili ko sa bahay at lupa. Ang pahalagang pamilang na ginamit natin sa pangungusap na ito ay ang salitang 5 milyong piso. Ito ay tumutukoy o naglalarawan sa halaga ng bahay at lupa na binili sa pangungusap natin. Karagdagang halimbawa, 3 piso ang tsokolate sa garapon. Ang salitang 3 piso ay halimbawa ng pahalagang pamilang. Ibig sabihin, kung iyong bibilin, ang halaga ng tsokolate na nasa garapon ay 3 piso. Binigyan ako ni nanay ng 100 piso. Ang salitang pamilang sa pangungusap na ito ay ang 100 piso. Ito ay tumutukoy sa halaga ng perang binigay ni nanay.
Ang ikalimang halimbawa naman ng pang-uring pamilang ay ang panlansak na pamilang. Ito ay nagsasaad ng pagpapangkat ng mga tao, bagay o hayop. Halimbawa nito ay dala-dalawa, sampuan, tatluhan, marami, kakaunti. Halimbawang pangungusap, tatlo-tatlo ang regalo ni Karen at Lenny. Kung inyong mapapansin, tatlo ang regalo ng dalawang bata. Tatlo kay Lenny at tatlo rin kay Karen. Ikalawang pangungusap, sampuan ang upuan sa jeep. Ang salitang tumutukoy sa panlansak ay ang salitang sampuan. Dala-dalawa ang bag ni Aya. Ang salitang panlansak na pamilang ay ang salitang dala-dalawa. Hayan, nalaman na natin ang mga uri ng pang-uring pamilang. Isaisip at balikan natin ang ating pinag-aralan. Kapag sinabi nating pang-uring pamilang, ito ay tumutukoy sa dami o bilang ng pangalan o panghalip. Mayroon itong iba't ibang uri. Pamilang na cardinal, pamilang na ordinal, pamilang na pahalaga, panlansak na pamilang at pamahaging pamilang. Lagi niyong tatandaan na kapag ang mga salita o pang-uring naglalarawan ay tumutukoy sa bilang, ito ay tinatawag na pang-uring pamilang. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y nakatulong ako na maragdagan pa ang inyong kaalaman. Kung nais nyo ba ng mga karagdagang impormasyon, maaari nyong bisitahin ang aking Facebook, TikTok account o ang aking YouTube account. I-type lamang o i-search ang Teacher Ann Alfaro. Huwag nyong kakalimutang mag-follow ha at i-subscribe na rin. Maaari nyo ring i-share ang mga videos na aking mga ginawa upang mas marami pa ang inyong matulungan at matuto. Maraming salamat hanggang sa mga susunod nating videos. Paalam muna sa ngayon, Miss pa po!